Presiding Officer, ng to my esteemed colleagues, guests, resource persons, good afternoon. No, so I would just like to ask, no, in relation to Attorney Lipardo's question about the declared, no, damaged houses. So naman tay unsa niya no, na distinguish man as partially and totally damaged. Isa ka question ako is who identifies whether is it partially or totally damaged kay kinsa man nagahatag og report or nag-inspect sa mga properties or usually private residences man sila, di ba? Kinsa ba ang ingon naka partially or totally ba na ang PDR ba or ng, for example, na-mention mo ang DSUD ganina na department which is namag sila yung program about ana. So sige daw sir, mo nang isa sa pangutana nako. Okay po. On the identification of the partially and totally damaged, sir, the reports magsugod emanate on the barangay level. Okay. Si barangay mo submit dito sa munisipyo. Din si munisipyo mo submit sa mga sa province. Din si province mo submit sa region. Pag abot sa ingani, sir, matanaon ninyo daghan makigibutang. That's why si governor nagtanaw, bakit ang daming partial damage nito? So dapat i-validate sa nato ni. Di kan put as pila ka number lang gusto ibutang walay problema, but ato po nang i-validate para tama po na assistance sa maabot dito, sir. Thank you, sir. So, follow-up question na sir. Namang certain individuals po na pangutana sa ako because my father was the former regional director of DSUD. Ilang pangutana mo kung sa ako sila sige tawagan na sige voice out of concerns is unsa ang requirements, unsa ang kailangan to be identified as partially or totally damaged ang ilang property. Because as of now, napoy na-mention ni Attorney Board Member Attorney Lipardo ganina na mga dili passable na mga karsada. So naay ubang mga na-damage siguro ng balin adto pagyud sa kabukiran, no? So ilahang gusto is mapaabot na paunsa nila ma-report ang ilahang property na ma-declare as partially or totally damaged. So unsa ba mo diretso ba sila sa ICP or can they unsa man nila mahatag ang ilang tawagan nila ang kanilang panginahanglan kay lagyo man sila at the same time siguro tong mga first 2 days sa earthquake way signal wala tanan, so siguro sila ma-appeal siguro diri sa 3,972 na partially and totally damaged. But as what board member Jimboy Diyang Hirang said, from time to time usab man o nagapadungag man o na. So paunsa man asa sila mo report sir sa munisipyo or sa barangay nila una? Of course, sir, they will start on the barangay level po. Then proceed to munisipyo and munisipyo will give us the update on the number of percent total damage reported sa ilaha. Okay, kay mo lagi na ilang actually dagay na nagabuto-buto akong messenger ron kay sila actually atong mga constituents no sa district 1 is very concerned sa ilang balay, wala na sila masilungan, ang temporary shelters nila is kulang. So ang ilaha po ng gusto is mapaunsa nila kumbaga mahatagan og solusyon ng ilang problema karon kay lisod po napoy naga-circulate ng mga questions no presa to na mention ni Attorney Lipardo ganina nga ang partially damaged by is considered ba to the property itself or katong mga personal property pud nimo na sulod sa balay or dapat sa structure lang ba gyud na basehan? So is it the structure or kanang overall nga damage na nahitabo sa imong sariling balay? Yes, sir. Ang the reporting, sir, sa partial totally is the structure lang ginabasihan. Pag uban manggod mo adto dito, ma'am naapektuhan me sama sa ingon nga sira ang mga gamit. So i-appeal na to na sa affected families. Now, ang buhaton na sa barangay, sir, is sabit sa MSWDO and they will make a case study. That's why sa tuang presentation gahapon, lalo na sa itong mga secretaries na nag-visit, ibutang na mo dito na kung pwede makaprovide po sila mga AX or emergency cash transfer para katong mga affected na pamilya pero wala na nga sira ang balay, ma-appeal gahapon sa assistance, sir. Okay. So, napangutana po na ako no, ang nag-direct sa DSUD regarding the program katong Integrated Disaster Shelter Assistance Program or EDSAP. Kana magud na buhat na sa ang EDSAP tung time sa share line. Ang problema lang isa tong share line is medyo under-declared gyud kay gamay ray nakadawat ato although daghay naga-report nga na apektado ilang balay. So my concern is pwede man nato na ma-carefully gyud inspect and assess and also report ang mga currently damaged gyud na mga balay karon kay siguro compared sa share line mas dagan gyud siguro na apektuhan or naguba na balay karon kay linog ning nahitabo sa to duha pa gyud no 7.6 and 6.8 magnitude ng mga linog. So kana lang tano na kay katong na conduct na
EDSAP or assistance program sa DSUD last itong share line is gamay ra gyud kayo na lang siguro sa mga pila to ron, mga 300 wala ara less 300 house properties lang na declare as partially or totally damaged sa tibok District 1 na time. So karon is nasa mga 3,000 but still sa makita na ko sa ma-observe na to ron is nagapadungag ng padungag pagyud. And no, I would suggest na we should really carefully inspect kung ma-consider ba sa as partially damage. Ang totally damaged maklaro man gyud nimo na makita mo gyud nimo da nagaguba gyud ang structure, but ang partially you can tell na kani working pa man gyud ni. So siguro we should work with or close coordination with the DSUD sa PDR and other concerned agencies no sa masuggest mo na okay, para kumbaga masakto ra pud nato unsa ang pag-report sa atong mga constituents. So kana na sir. That is all, Madam Presiding Officer. Okay, thank you.